Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nakulong na rin din ako sa rehas ng kanya. Napartangan kang ako ang founder, akong ganyan gumana ganyan, nangangaliwa, no? Parang gano'n ba? No? Nalampasan ko yung paggamat. Maraming luha ang inubos ko dyan, maraming gabi ang pinuyat ko. Nalampasan ko yan dahil sa aking pananampalataya. A smile at a smile till it wrinkles your face. A bell is not bell without ringing. A home is not home when there's nobody there. A song at a song without singing. Riyas sa Kalayaan. Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggong ito, the 4th Sunday of Lent o Kwaresma. At bago ang lahat, siguro magtataka kayo, bakit pa yan ang napili ninyo, Father, na maging pamagat ngayon sa linggong ito? Di ba, pag sabihin natin rihas, ay kulungan yan. Yan ang nais nating paglilinilayan, nais nating pagbabahagian ngayon sa linggong ito. At again, sa inyong lahat, welcome sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Walang sawang pasalamat sa inyo na walang sawang naging bahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection at yung mga nagla-like, nagkukomento sa aking Facebook account, sa aking YouTube account, at sa aking page din po. Again, sa inyong lahat, maraming salamat. At alam ninyo, ang napili po nating inspirasyon ngayon sa linggong ito, the Music of the Gospel song ay Love Isn't Love Till You Give It Away. Love isn't love till you give it away. Love isn't love till it's free. The love in your heart wasn't put there to stay. Oh, love isn't love till you give it away. Hindi daw ang isang pagmamahal na tunay na pagmamahal kung hindi ito mababahagi. Tama lang naman din talaga. No? At ito ay mababahagi natin, maihambing natin ito sa ating pamagat ng Rihas ng Kalayaan. Dahil pag minsan pag sabihin nating pagmamahal, totoong pagmamahal, napakahirap. Pagmamahal sa kapwa, napakahirap. Para paging yun ang naging rihas natin. Ngunit pag malalaman natin, matuklasan natin na ang isang pagmamahal pala, pag tayo ay yes, mahirap man, nandyan man tayo sa rihas, ngunit pag ito ay natuklasan natin na bawat isa sa atin ay may mga responsibilidad, bawat isa sa atin ay mga anak ng Diyos, bawat isa sa atin ay nandyan ang kabutihan, at kung mababahagi natin ito, masasabi natin, ito pala yung rihas ng kalayaan. At mga kapatid, ang ating pong Ebanghelyo ngayon, napakaganda po ang Ebanghelyo natin. Napaka-famous po ito, no? From the Gospel of John, chapter 3, verses 14 to 21. Na sinasabi dito, napaka-famous itong kinukot. For God so loved the world that He gave His only Son. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, na pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak. Saan natin masasabi dito ang rihas? Wow, again, sa totoong pagmamahal, sa tingin ng sanlibutan, napakahirap. Ayaw natin. Dahil yun nga, lalong-lalo ng mga taong hindi natin karapat-dapat na mahalin. Ngunit again sa Diyos, napakalaya ang Diyos, napakasaya ang Diyos sa pagbabahagi ng kanyang kaisa-isang anak para sa atin. At dito, bigyan natin pagpapalaga, Tata Rudy, pagbabahagi mo o pagbabahalaga mo sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Maraming salamat, Father Lily. At muli sa ating episode na ito ay tayo nagsama. Tama-tama din naman sa panahon ng Kwaresma. Napagandang pagkakataon po sa ating mga kapatid, hindi lang sa atin, hindi ano nga ba ang kahulugan ng Kwaresma. Ano nga ba kahulugan ng ating topic, Rihas ng Kalayaan po. So, ito pagkakataon, sana po huwag natin sayang manood
sa ating pagninilay sa panahon na tawagin na lang nating Quaresma 2024, no, sa Music of the Gospel nyo, mapapanood yan. Kaya Father Len, nagpapasalamat po sa inyong gawin, sa inyong activities na malayo na po ang narating ng ating Music of the Gospel na nagsisipanood. Marami na po sana kayong mag-sponsor pa, lalo pa sa mga mag-share. At napakaganda din po dahil again, hindi lamang si Tata Rodi ay isang lay minister dito sa parokya ng St. Joseph the Worker Punturin, kundi siya din po ay isang entrepreneur din po, isang construction siya, company, at ganun din po, hindi lamang construction company, kundi siya din po ay isang agent ng Ever Memorial, no? At again mga kapatid, ang ating pamagat ngayon sa linggong ito ay Rihas ng Kalayaan. Alam nyo, ang aming inspirasyon dito ay kapariwa kami ni Tata Karod ng karanasan sa paging bahagi sa music ministry, prison ministry, no? Ako din po ay for how many years ako nagiging bahagi sa aming ministry sa Piitan, sa Kulungan, sa Camarines Norte. No, for how many years man akong na-assign sa parokya bilang isang paroko at ganoon din po sa school bilang isang director, ngunit hindi ko makakalimutan yung aking karanasan sa prison ministry bilang isang pare na nagpakumpisal, nagbibigay ng recollection, nagre-reach out, at isa sa mga advocacy ko sa school, Tata Rod, ay dinadala ko yung aking mga estudyante, lalo-lalo na yung mga scholars ng PRS Fathers, na yearly talagang bibigyan ko ng pagpapahalaga na mag-reach out at makipagkapwa doon sa ating mga kapatid doon sa kulungan. At alam niyo, may makaranasan akong hindi ko makakalimutan pag nagsishare na yung mga kabataan tungkol sa kanilang natutuklasan sa loob, no? Isa doon sa mga masasabi nila o nasasabi nila na hindi ko makakalimutan, Father, akala ko baga masasama itong mga taong ito dito. No? Dahil yun ang mentality ng ating mundo, na pag nandyan isang tao, nandyan sa Piitan, nandyan sa Kulungan, masasabi na, ang sama-sama talaga to. Nakakatakot yan. Wag tayong pupunta dyan dahil nakakatakot. No? Baka anong gagawin nila sa atin? No? Yun ang mentality ng tao. Sa madaling salita, walang halaga itong mga taong ito. Walang pinta itong mga taong ito. Ngunit sandali muna. Pag natutuklasan natin yung kanilang buhay sa loob, natutuklasan natin kung bakit nandoon sila, masasabi natin, wow, ganun pala. At yung kaalaman natin sa ating perspektibo sa kanila, yung perspektibo nating masama sila, walang halaga, yun parang nandiyan tayo sa kulungan, nandiyan tayo sa rihas. Ngunit, pag natutuklasan natin, nalalaman natin kung anong sitwasyon na mayroon sila doon, kung paano nila tutuklasan din po ang Diyos sa loob. At yun ang magbigay sa atin ng kalayaan. Rihas, hindi malaya tayo. Ganon din po sa ating mga kapatid natin. Yung inspirasyon nating rihas sa kalayaan. Dahil yung mga kapatid natin dito, yes, nandiyan sila sa rihas. Literally, nandiyan sila sa rihas. Nandiyan sila sa kulungan. Ngunit tinatawag baga natin na ngayon sa bagong pananaw ng ating mga kapatid nandiyan sa kulungan, tinasabi natin correctional. Nandyan ka sa loob, hindi ka pinaparusahan, Tata Rod. Nandyan ka sa loob para itama yung mga ginagawa mong hindi maganda. Itama yung mga pagkakamali mo. At lalong-lalo na, yung mga kapatid natin, pag nandoon yung mga lingkod ng simbahan, pag natuklasan nila ang Diyos, nandoon yung pagbubukas nila. Nandoon yung wow. Sa labas kami, malaya kami, hindi namin nasumpungan ang Diyos. Hindi namin nakikilala ang Diyos. Ngayon nandito kami sa loob. Dito pa namin natuklasan kung gaano kamapagmahal ang Diyos. Gaano nag-aalay ang Diyos sa kanyang buhay para maging malaya tayo. Apo, marami-rami din po ang karanasan dyan. Kaya lang gusto kong igiit itong Marsong ito, unang linggo, Father. Yung gusto kong iugnay yung pagmamalasakit ng ating Panginoon Kristo sa templo na tinutukay. Siguro marahil, yung ginagawa ng mga tao nung panahon na yon, kultura nila na siguro gawin ng sinasaloola yung templo, no? Kung ano na pinagagawa doon. Tapos ang sabi natin Panginoon sa Kristo,
gigibain niyo yan. Ano? Gigibain namin yan. 46 namin tinayo, tapos gigibain mo lang sa ang 3 araw. Tinutukoy na ating Panginoon si Kristo. Hindi ganyan ang gusto kong gawin ninyo. No? Yung ibig sabihin, nakakulong ang mga tao sa mga kasalanan na ginagawa, nakakala nila kung nagiging nagbabayad pa sila ng buwis, sinasalaula naman ng Hindi ganun eh. Sa kalakaran natin ngayon, masasabi natin, lagana pa rin yan. Ano? Yung ating mga struktura o simbahan, may mga kasama tayo dyan na Katoliko na rin, halos nagsisimba, nagagadget sa loob, kung ano-ano mga pinagkukwentuhan, gusto nila mapabilang sila sa mga sikat, dinidisplay yung kanilang mga pangalan, halos benta yung kanilang pangalan, dahil sa marami sila nagawa sa simbahan. Hindi po ganyan ang gusto ng ating Panginoon sa Kristo. So nakasilid pa rin dun sa rehas na sinasabi natin na ang rehas ay isang kulungan, no? Diyan ang kinukurig nga ang tao sa kanyang pagiging makasalanan. Yun ang Panginoong Kristo, ganun siya, no? Mali ang ginagawa nyo, gawin nyo ganito. Gusto ko ganito ang gawin ninyo. Yung paglilingkod ninyo ay buong-buo sa inyong kalooban. Hindi ka plastikan, ano? Yeah. Parang sinasabi mo, Tata Rod, na alam mo, sa labas ng piitan, ang dami tayong mga kapatid na yes, wala sila doon sa loob ng kulungan. Ngunit hindi sila nagiging malaya, nakukulong sila for whatever reason. May mga kapatid tayo na nakukulong dahil sa attachment sa mga material na bagay. Ang priority nila, yung mga material na bagay. Hindi makagalaw kung wala yung mga material na bagay. Hindi na nirespeto yung kapwa dahil pinaprioritize yung mga material na bagay, yung mga kamundong bagay na yon. Hindi man sinasabing mali ito, hindi man sinasabing masama ito. Ngunit pag tayo nakarihas tayo dito, na hindi na natin tinuturing ang ating kapwa tala natin, kagaya sa nasasabi sa templo, yung mga tao doon, yung mga kapatid na ginagawa nila ang bahay ng Diyos, ang templo na isang palengke. No, parang nakukulong sila dahil may mga personal interest sila doon. Dahil maraming tao, tayo, binta tayo dito, gawin nating palengke ito. No? A personal interest. Ngunit again, nandun yung paging nakukulong tayo doon sa mga ganong perspektibo. Dahil, bakit nakukulong tayo? Dahil ang templo, ang lugar kung paano tayo makapag-dialogo sa Diyos, makapagdasal. At alam natin, yung panahong iyon ay malapit na ang pista ng Pasko. Pista ng mga Hudyo. Napaka-espesyal ito. Napaka-espesyal ito dahil pag magpipiesta ang mga Hudyo, pista ng Pasko, yung mga Hudyo nandun sa iba-ibang lugar, umuwi yun. Talagang umuwi. Binigyan nila ng pagpapahalaga yung mga panahong iyon. Ngayon, yung Pasko din po, yung pista ng Pasko, inaalaala nila ang pagmamahal ng Diyos. Kung paano sila nakatawid sa paging alipin, again, yung pag nakulong sila, nasariha sila. Ngayon, sa pagmamahal ng Diyos, naging malaya sila, nakatawid sila sa Red Sea, nakatawid sila sa disyerto, at nakarating sila sa lupang pangako. At ang naging sentro pa nila dito, pag sila nagdiriwang ng Pasko, ang sentro nila dito, yung pinagsasaluhan nila, yung kordero, yes, yung lamb, no? Yun ang pinagsaluhan nila ng pamilya, inaalaala nila yon. Yun ang pinakamahalagang pagkakataon kung paano sila naging malaya, no? Ito din po ang tinutukoy natin sa Kristo kung binabanggit mo yung templo. Hindi lamang ang templo na struktura ang tinutukoy ni Jesus dito. Kundi tinutukoy din po ni Jesus ang kanyang katawan. Tayo, bilang sinasabi nating simbahan, kabahagi tayo ng katawan ni Kristo. At pag sinasabi ni Jesus dito na huwag niyong samantalahin, huwag niyong ibaba ang karangalan ng simbahan ang tao. Huwag kayong maging alipin, huwag kayong makukulong doon sa rihas ng mga personal interest. Huwag kayong makukulong doon sa rihas ng kasalanan. Pag malaya kayo sa rihas na yan, irespeto natin yung kapwa natin. Makikita natin ang Diyos sa bawat isa. Makikita natin sa bawat isa ang kahalagahan ng buhay. So, pagiging isang malaya, Kasabi ko rin siguro, Father, ganito po, yung rehas sa atin, ganito sa nakulong na rin din ako sa rehas ng kahinaan.
Rehas ng pahingahan. Kasi nung araw, ayoko maging speaker, ano? Oo. Ayoko magbigay yung parang nagigiya ako. Oo. Sa kalaman. Pero dumating sa buhay ko yan na ako'y nag-talk na ilang beses na, maraming beses na sa mga pulsi-pulsi ng araw. Hanggang sa dumating sa puntong ako'y nawala ng lakas, ng panang oras na yon, ibibigay ko ng panayam, 2 araw kung hindi nakakatulog. Sabi ko, Lord, okay, ano man ang mangyari sa akin, gusto ko po dumapa dyan sa harapan ng mga binibigyan ko ng panayam. Didipa na lang po ako, bahala ka na po sa akin. Nalusutan ko po yung paghihirap na yan, ang iniisip ko, si Lord pa rin, ano? Ang Panginoon pa rin, bahala sa akin si Lord. Nakaraos ako sa madaling salita, no? Yung pangalawa, yung na-intriga ko na ako ay kilalang-kilala dito sa aming parokya. So, kung kilalang kilala, naparatangan kang ako ang founder, akong ganyan, gumana ganyan, nangangaliwa, no? Parang ganun ba? No? Nalampasan ko yung paggamat. Maraming luha ang inubos ko dyan. Maraming gabi ang pinuyat ko. Nalampasan ko yan dahil sa aking pananampalataya. No? Kaya ito aking pangatlo. Sabi ko nga, ito lamang simbang gabi na karaan, 2023, ay dumating sa punto na kwento-kwento ko dyan, na suba namin dito dahil alas 5 hanggang alas 6. Traffic, reasonable naman, ibig sabihin, no? Kaya sa bandang uli, kaysa mag-uwi ay yung mga tao, naatasan ako dito ng SPPC na ako mag-dry mass. Dry mass po sinasabi, bibigay ka ng homily na hindi ikaw magpupunsagra sapagkat yung nandito po nung kasi namin, galing na sa parokya, yung secret na siya. So, ibibigay mo na yung klase ng pagdarasal doon sa loob ng misa. Naibigay ko po yan sa madaling salita at nakapag-serve ako sa mga tao. Pero, Father, nagsisikip na ang dibdib ko, no? Sobra na. Sabi ko, bakit ganito ito? Hanggang sa pag-uwi ko, Father, masakit ang dibdib ko. Hanggang sa kumain ako. Hanggang sa pagtulog ko, 2-3 oras masakit ang dibdib ko. Palagay ko pa ako. Ito nakatapusan ko, no? Ganon kasi. Ganon ang mga doktor. Pag sobra na, pwede ng heart stroke. Pwede ng high blood talaga, no? Pero, tumawag ko sa Panginoon, Lord, bahala ka po sa akin. No? Bahala ka po sa akin. Nawala po yun. Ilang seconds lang. Ilang seconds, nagulat ako, daman-dama ko. Nawala talaga. Nawala. Kinabukasan, punta pa ako sa doktor. Dok, bakit ito gano'n nangyari sa akin? Ganyan. Baka mataas lang ang acid mo, laging gano'n. Ano ginawa mo? Father, pray po. Walang naisagot yung doktor. Siguro, naisip ng doktor na talagang masidi, no? Malalim ang aking pinagkukunan. Ito po sa sinasabi niyong mga dabda yan, yung mga alanganin pagsunod sa Diyos. Rehas yun eh. Alam mo, yung rehas na tinutukoy mo, pwede palang magiging rehas natin yung hiya. Rehas ng hiya. Rehas pag-iiya. Rehas ng mga chismis. yung mga fake news, no? Naging rehas natin. Rehas yan. Rehas ng pagkukunwari. Rehas ng kahinaan natin. Parang, ngunit again, pwede pala tayo maging malaya dito. Pag hinaharap natin yung ating hiya, na kaya ko to, nandyan ang Diyos, kasama ko ang Diyos, pinagkalooban ako ng mga biyaya ng Diyos. No? Ngunit, nalampasan mo to dahil naniniwala ka sa Diyos. No? Taimtim lang. Taimtim. Nandyan man yung mga rehas na yun, ngunit, naging malaya ka. Para bagang sabihin natin, yung rehas na yun, opportunity din po para parang nakilala, mas latong lumalago ang ating pananampalataya. Di ba, Kuya Aaron? Rehas ng pamamaraan, no? Sa pamamaraan mong yun, nalampasan mo yung hirap na yun, tungo sa ating Kaya sinasabi na ating Panginoon sa Kristo, may kahilingan pa, tumawag ka sa akin. Ibibigay ko sa iyo. Yun ang naranasan ko, Father, sa napakaganda nating pag-share. Kaya, siguro, ito na yung panahon ng Quaresma uli, 2024. Sana po yung ating manonood mapagnilayan, hindi lang itong panahon ng Quaresma, hindi pagnilayan po natin yung paghihirap ng ating Panginoon sa Kristo mula sa kanyang pagtuturo hanggang sa pagkabayubay sa krus, hanggang sa kanyang pagkabuhay. Yan. Tama ka dyan, Tita Carol. Dahil, yun nga, bigyan natin pagpapahalaga yung ebanghelyo natin, Bago ang lahat, titingnan natin yung si Jesus nandiyan nakabayubay sa taas ng cross. Yan po din po ay rehas, no? Hindi po madali na nandiyan ka nakabayubay sa taas ng cross. Ngunit again,
nandyan man, no? Para bagang masasabi natin, ano naman yung cross na yan? Ang bigat-bigat naman yan. Mamamatay ka na dyan, Jesus. Bakit may kapangyarihan ka man? Pwede bang takasan mo yan? Pwede bang malabanan mo yan? Ngunit again, yan po ay rihas ng pagmamahal. Dahil sa pagmamahal na yan, dahil sa krus na yan, naging malaya tayo. Ang rihas na yan ay ating makasalanan. Ang kasalanan natin, ngunit sa pagmamahal ng Diyos, naging malaya tayo. Naging malaya tayo sa krus na ito, sa pamagitan ng krus na ito, sa rihas na ito, naging malaya tayo. Kung yan namatay doon. Yan. Sa pamagitan ng krus, hindi tayo maliligtas. Hindi tayo maliligtas. Oo. Kundi dahil sa rihas na yan, hindi tayo maliligtas. Napakaganda din po dahil ang Ebanghelyo nga natin dito, napaka-famous ng Ebanghelyo natin. For God so loved the world that He gave His only Son. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isa ng anak. Alam natin, sa mundo natin ngayon, again, sinasabi ko kanina na hindi po madali ang pagmamahal. Dahil parang naging rihas natin yung magmahal tayo sa ibang tao na hindi naman karapat-dapat. Lalong-lalo na yung mga nasa piitan, nasa kulungan, na ayaw natin yon. Ngunit again mga kapatid, sa Panginoong Diyos, naging masaya siya. Alam ko po, naging masaya ang Diyos. Hindi po malungkot ang Diyos na binabahagi niya ang pagmamahal niya sa pamagitan ng kanyang anak. Dahil alam po na ang purpose ng Diyos kung bakit binabahagi niya ang kanyang anak para sa ating kaligtasan lahat. Sino na ba namang malungkot? Yes, sasaktan ang Diyos. Ayaw ng Diyos na kahit sa isang anak ay mamatay dyan sa taas ng cross. Ngunit dahil sa atin, masaya na rin ang Diyos para sa atin, para tayo mapapatawad, para tayo maging malaya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba napakaganda yun, Tatarot? Napakaganda, Father, kasi nga, aking pinapaalala nga lang, itong pagkakataong ito, hindi lang mga nakabilanggo sa piitan, sa kanilang kasalanan ginawa kaya sila nakabilanggo. Yung din mga taong may kahinaan nga, tayo mga batbat ng kasalanan, nasa rehas pa rin ng kasalanan. No? Kaya ito ang pinipilit at pinagsisikap at pinagpupursigahan natin na yung mga utos ng Diyos ay sundin. Yan yung sinasabi na kung ikaw ay mananampalataya, hindi mo naman ginagawa. So walang halaga yun. Tapat na paglilingkod. Gawin mo. Makita mo talaga yung tapat na pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Yun nga yung sinasabi niyan. Oh Lord, is it not till you give it away? Hindi talaga yan totoong pagmamahal. Hindi totoong pananampalatayan. Yan, hindi ba papakita sa gawa mo? Sa gawa. At ito yung hamon sa atin mga kapatid, no? Sa kwarismang ito, sa panahon ng kwarisma, tayo man ay nandyan sa kasalanan, tayo nagkakasala, tayo ay tumatalikod sa Diyos. Ngunit isang opportunity din po sa atin ito para tayo maging malaya, nung pakinggan natin ang Diyos, alamin natin ang pagmamahal ng Diyos. At yung pagmamahal na yan, isang tugon natin sa pagmamahal ng Diyos na unang-una man talagang nagmamahal sa atin. At isang tugon natin para tayo maging isang malaya, yung pagmamahal natin sa ating mga kapatid. Ako muli sa mga tumatangkilik sa Music the Gospel na nananahan po ni Father Lily, sana po manood kayo at dadating pa mga ilang episode namin. Lalo namin pasisiglayin, hindi upang para sa aming kapakanan, hindi sa kapakanan ng marami, na makapag-aral tayo, hindi sa panunod lamang, kundi maisip natin, dapat nating gawin yung kanyang mga salita. Yun po ang aming punto de vista. Muli, maraming salamat po. The Music of the Gospel, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat.